Paninigati panood lamang ho natin sa mga kababayan ho natin. Yung lagi pa rin ho natin dito with LDRRM Officer Joel Ruiz ng Dipakulaw MDRRM. Ang sitwasyon po ngayon dyan ho sa bahagi po ng Dipakulaw, Aurora, in terms po siguro sir, dito ho sa mga affected individuals po natin. Okay, sige po. Ang evacuation natin as of November 9, 2025, 4:30 p.m. po, ano po? Ay, 4 p.m. ano po? Yes po sir. Total family affected po, 1,326. Total person, 4,204. Sa inside evacuations natin, total families, 856. Total persons, 2,613. Sa outside evacuation po, may total family po tayong 501 and total persons, 1,591. Yan lang po, ma'am. Oo, sir, dun sa nababanggit ho natin na a total of 1,26 na family from Dipakulaw. From what mga barangay ho yan, sir? From ilang barangay yan dyan? 2, 4, 6, 8, 11 na barangays po, ma'am. Barangay Bayabas, Barangay Janet, Barangay Dibutunan, Barangay Ditale, Barangay Gupa, Barangay Ipil, Barangay Lipit, Barangay Mijares, Barangay North, Barangay Salay, and Barangay South Poblacion. Ano po, ma'am? So yung iba pa po ay hindi pa po makapag-translate dahil wala po silang signal. Yung malalayong barangay po, ma'am. Sir, dun sa kasalukuyan po kami tumatanggap pa ng mga evacuees, ma'am. Oo. Sir, dun sa nababanggit ho natin ng mga barangay, ano yan, sir? Mga low-lying areas po talaga, sir? Or mga coastal barangays? Ang karamihan po dito, yung adjacent barangays pa lang po itong malapit lang po sa aming meron din pong coastal barangays na ilan? Tatlo pong coastal barangays yung malapit lang po sa amin. Po. Yung iba pong coastal barangays na malayo po, ma'am, hindi po makapag-translate kasi wala po silang signal yata ngayon. Opo, sir. In terms ho sa evacuation, sir, mga ilang mga evacuation sites po ba, sir, ang meron ho kayo sa bayan po ninyo? Lahat naman po ng barangay, ma'am, may mga evacuation centers po sila. So, maliban po dito sa aming operation center, may katabi po kaming mega evacuation center po. And syempre, sir, no, since ang Dipakulaw, Aurora po ay as of now ay nasa signal number 5 na po at isa rin ho sa inaasahan na syempre paglalaan po lang nitong bagyo sa Central Aurora. Kumusta, sir, ang sitwasyon ko ngayon dyan in terms ho rito siguro sa nararanasan ho ninyong bugso ho ng hangin at mga pag-uulan po? So far ngayon pa, ma'am, wala pa pong hangin po ngayon. Maulan lang po. Medyo malakas ng konti. At saka yung dagat, yung storm surge po, ma'am, medyo malakas po. Oo. Mga ilang metro ho, sir, yung storm surge? 6 to 7 meters po, ma'am, yung taas po ng alon po natin sa dagat. Oo, sir, nakikita nga ho natin, sir, no, dito ho sa mga syempre sa social media din, sina-upload ho sa Facebook sa area ho ninyo. Talagang matataas ho talaga ito hong mga daluyong ho ngayon sa dagat. So far, sir, lahat ho ba ng mga kababayan ho natin, especially yung mga nakatira ho sa tabing ilo o sa tabing dagat, ay lahat naman ho sila, sir, nag-undergo sa preemptive evacuation or meron pa rin po yung mga mangilan-ngilan po na nag-resist at tumanggi kong manatili? Mag-resist na manatili po sa area po nila. Kaninang umaga pa po ay nagpa-post evacuation na po kami. Yung mga mahirap pong mahirap talaga yung matitigas ang ulo. Talagang sinersa na po namin na mag-evacuate po. Kasi delikado na nga po. Yung taas po ng alon natin ay nasabayan pa po ng high tide. Ano po, ma'am? Oo, so kung ikukumpara mo, sir, sa mga nakalipas po na pagkakataon, especially this 2025, sa mga nagdaan po na bagyo,
kung ikukumpara mo, sir, yung epekto ho nung mga bagyong yun and with this super typhoon na Uwan, kumusta, sir, yung difference? So po ma'am, yung bagyong Pipito po kasi ma'am, ginagyawan po kasi yung sumbok niya, ano po ma'am. Eh ngayon, kaya parang San Luis, pagitan ng San Luis at saka Dingalan. So for ma'am, medyo tahimik po kasi ngayon ma'am, hindi pa natin alam kung paano natin ikukumpara ma'am. So mamayang gabi po ang ano po niya, landfall niya. So pagtapos po siguro hindi ko masyado maikumpara po ma'am. Yes, sir. Oo. Sir, dito po sa latest post po ninyo, pagdating po dito ho sa mga debris na talagang nagkalat ho dito sa daanan, ano yan, sir? Due to storm surge po ito, sir? Mga debris na naanod sa dagat? Kalsada po, ma'am. Opo, ma'am. Yes, Mga debris po yung nagaling sa dagat po. Oo. Opo. Lalo po sa may parte ng malapit yung daan po, malapit sa dagat talaga, sabi niya ay naalo na ng dagat. Yun po, yung may mga debris po na, Oo. na nakakalat. So far, sir, kumusta ho ang clearing operations ho natin? So, po ma'am, nagpapa-evacuate pa lang po kami sa mga talaga matitigas sa ulo. Yun po nating hepe po sa LDRR mo ay nasa field po. Kasama po yung aming MLGO. Pinatursa po namin yung mga ayaw talagang umalis po sa kanilang mga bahay. Oo. Ay lamang, sir, ibibigay ko. Yes po, sir. Oo. Yes, Yes, sir, ibibigay, ma'am? yes, sir, ibibigay ko na lamang po yung pagkakataon po na to, sir, para makapagbigay ko kayo ng paalala, mensahe sa mga kababayan ho natin. Sir, lalong-lalo na sa nasasakupan ho ninyo dyan ho sa may bayan ho ng Dipakulaw, sir. Okay, sige po, ma'am. Sa mga kababayan po namin na malapit po sa dagat, kailangan pong lumigas po tayo kasi po yung taas po ng alon sa dagat ay maabot po ng 6 meters. Delikado po talaga sa buhay po natin. Ano po? So, kung maaari po, lumigas na po tayo. Ano po? Para hindi po tayo madisgrasya. Ano po? Mm-hmm. Apo. Yun lamang, sir. Yan na po, Maraming